Yun, nako. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapalrisa, mga ka-BBM, ha? Welcome po sa aming ika-14th episode, Season 2 ng Salamat PBBM. At as usual, ganda na naman pag-uusapan natin basta tungkol sa mga proyekto ni PBBM. Wala kayong ibang papanoorin kung hindi ang Salamat PBBM lang. Kung gusto nyo makita ng mga parang lumabas sa bahay ni Kuya mga artistahin, yan, Salamat PBBM pa rin. At ako po, si Palerista TV, syempre, yan. May kasama ako, dalawang gwapo rin, ha? Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM, no? Natawa naman ako sa sinabi mo, ano? Parang ayaw mo, pre, ha? Hindi, medyo malungkot eh. Kasi yung weekend na lock ang aking FB profile, no? FB account. Oo. Kaya meron po tayong bagong account ngayon. Kaya bago ko magsalita ng kung ano man, no? Paki-follow naman po ang aking bagong FB page, no? Optics by Yayam Dizon, no? Regalo nyo na lang po sa akin ang pag-follow dito sa bagong page na to. Pero tinatry pa po natin na ma-recover yung dating FB page natin na Yayam Dizon, no? Baka within the next few days ma-live na po ulit yung ating FB page. So, for the meantime, pakishare po muna itong ating podcast para mas marami tayong mga kababayan na makapanood sa atin ngayong gabi. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee sa mga nakikinig po sa mga taga-subaybay namin every Wednesday po. No? Make sure na i-share nyo na po yan. At kumusta po yung aming audio? Malinaw po ba? Isang thumbs up naman dyan. I-comment yes lang dyan. Kung hindi naman, comment no lang dyan. At baka may mga komento kayo, opinion, reaction, may mga tanong kayo, ilagay dyan sa comment section. At isa-shoutout namin yan, babasahin namin yan mamaya. At yung mga fake news, dako po, pag-usapan natin yan. Marami pong fake news ang ipinapakalat nila ngayon patungkol po sa kalusugan ng ating presidente. Mamaya, sasagutin natin yan sa fake news debunk. Oh, yan, nako. Bago tayo magsimula, kumusta pala yung mga weekend nyo, mga ka-BBM, ha? Comment nyo nga kung anong mga pinagagawa nyo ng weekend kasi ako, Boracay, nagpalawan, Yayamanin! nagsiargao. Yayamanin! Hindi, joke lang. Ikaw yan, saka nung Holy Week. Saan ba ako nag-Holy Week? Saan ba ako nag-Holy Week? Anong Sa number bahay ba? lang. Hindi, nag-staycation kami. Nag-Tagaytay lang kami. Noon nga, yun nga ang masaklap eh. Nung nasa Tagaytay kami, bigla ako nalungkot kasi biglang... Sira pala bakasyon mo nun. nasira yung araw ko ng Sabado dahil pagising ko ng Sabado ng umaga sa Tagaytay, hindi ko na ma-open ang aking FB account. Kaya, Alam mo kaya kang ganyan, ang lakas mo kasi mga asar. hindi naman. Hindi ka gumagaya sa akin, mga mild-mild Tilalo lang ka yung ba? mga banat. Oh. Mild lang yung sa'yo, mild Oh, lang. mild. Kaya yan, talagang brutal eh. Malakas pa yun. Walang sound nga yung mura ko. Soundbite, ikaw nga, Jo. Anong soundbite mo, Jo? Soundless. Anong soundbite mo ngayon kay BP Sara? Pass lang, pass. Ako magpapasa ko pala lista. Pinagalitan ako ng tatay ko eh. Dahil doon? Wag daw ako magmumura. Pero maganda na daw yung ating programa with Oh, that. pero grabe ang ganda nitong studio natin. Kahit pa paano itong sariling studio natin nag-i-improve, ha? Kahit pa paano nakabili na tayo ng mga padagdag na ilaw na parang payong. Magkano bili mo dyan, Jo? Medyo mahal yan eh. Kasi Oo. ano yan eh, branded. Oh, alam nyo naman kasi kami, ambag-ambagan kami rito sa bagong studio namin. Dito lang yun sa Maynila para pantay lahat. Kasi doon sa dati, lugi kami ni Mark, layo namin eh. Ngayon dito, pantay kami lahat ng biyahe. Kumbaga, in halfway, yan. So mga kabibim, huwag natin patagalin kasi marami tayong pag-uusapan ngayon, lalo na itong kahihiyan ni BP Sara na naman, ha? Naku po. Meron na naman. Meron pahiya na naman sa dito ngayon. Talagang yung mga Pilipino, hindi sinasamantala nila ng pagtawanan etong si BP Sara ngayon. Katawa-tawa. Kasi nawala yung katapangan ni BP Sara. Bloodbath, di ba? O sabi niya, I want a bloodbath. I want hearing, sabi niya. Diba? Yung pagkakasabi niya na yun, bilib yung mga aso ni Tatay Dogs. Wow, ang tapang. Daw. Ang tapang. Hindi na Tatay Diggs. Bago na kayo, Tatay Dogs. Tatay Dogs yan. Ang tapang daw. Bago. Tapang daw. Diba? Kasi syempre nga matapang. Kayang harapin kasi wala nga ninakaw. Ha? Pero ngayon lumalabas na. Sinabpina na yung salin. Pwede na mabuksan yung bank account. Pati yung tax record. At SEC. SEC pa. Yung mga filings At sa sinabpina na corporation rin nila. si Madriaga. Ombudsman Boying at si Madriaga. Yan. Dahil sa mga yon, kaya etong si BP Sara, nangatog kagabi. Siguro napagtanto niya na talagang seryoso to, mapapahiya tayo rito. Pag Mabubuko. nalaman, nabuksan yung bangko ko neto, mapapahiya tayo, pati yung salin ko, hindi tugma-tugma yung yaman ko, paano kaya yan? Kaya anong ginawa niya ngayon, Yam? Ay nag-file siya sa Supreme Court ng petition na pinapatigil niya ang
hearings dyan sa House Committee, Justice Committee. Akala ko ba walang ninakaw? Ba't pinapatigil? Yun nga ang nakapagtataka doon, Palerista, dahil ako lang sa akin lang Oo. kung wala naman akong tinatago, kung totoo naman lahat ng sinasabi ko, kung malinis naman akong politiko at hindi ako magnanakaw, uunahin ko ng humarap sa Justice Committee. At ipahiya mo. At ipangalandakan na wala akong ginagawang masama. Ipahiya mo yung mga nag-ako sa sayo. Correct. Oo. Ipahiya talaga sila. Dahil sa lahat ng kontrobersiya, payahiya at pananakit sa kalooban ng pamilya at ng mga kaalyado at mga supporters, dapat kung gantihan yun. Oo. Di ba? At pwede mo Dapat kasuhan. ipahiya Oo, yung pwede mo mga kasuhan. taong nag-aakusa sa At atin. saka yan ang hinahanap niyang due process di ba? Oo. Ang sinasabi rin, nakakatawa kasi nag-file ng TRO, ang kine-question nila, yung naunang ruling ng Supreme Court. Kasi ang sinasabi ng Supreme Court, dapat binigyan ng chance si Sara Duterte na makapagsalita, i-depend niya yung kanya sarili, at the same time, magpresenta siya ng mga ebidensya. Yun yung ruling ng Supreme Court ng Nung last year. 2025 Ito na yun. Ito na yun. Nangyayari na ngayon. Sinusunod na ng House Justice Committee. Ang nakakatawa lang, bakit tatakbo sila ng Korte Suprema para questionin yung utos mismo ng Korte Suprema, di ba? Yun ang nakakapagtaka dito. Kasi ano na sila last resort na talaga nila yun Di ba? Isipin mo kapag nabuksan yung mga bank account niya, yung mga salin niya, tapos hindi nag-match-match, naku, purdoy talaga yan. Purdoy, hindi tanga yun. Tanga na lang talaga kapag kampi pa rin sa kanya. Lalo na yung bank accounts, no? Oo. Kapag nakita dyan na material amounts in millions ang cash in at cash out dyan sa account na yan, no, mag-iisip talaga ang taong bayan. Oo. Bakit ang lalaking pera na pumapasok? Katulad ng bagong nilabas ng bilyonaryo kung saan meron daw 1 billion insertions. Ayun, Oo. DPWH leaks. Vice Mayor pa lang siya noong 2020. Oo. May 1 billion in insertions daw Oo. na highly irregular. Kasi ang pwede lang mag-request ng budget ay ang DPWH. Correct. Pero ito, Vice Mayor, no, na nagkataong presidente yung tatay, diretso nang At ang masaklap doon, nag-i-insert. At ang masaklap doon, sir, no? Yung 1 billion ay hiwalay pa sa 51 billion ni Pulong. Hiwalay pa doon. Hindi, hiwalay pa nga yung 51 billion. Correct, Si hiwalay Pulong, pa. meron pa 700 million insertions. Grabe. Pati si Harry Roque, meron 4 insertions. No? So, Grabe, no? kumbaga, komo sila yung mga malapit sa Sa banga. no? Malapit sa kusina, no, sinasamantala nila yon, no, para makakuha ng mga proyekto. Ngayon, kung yan ay may tie up, yung mga paglobo ng mga bank accounts na yan, sa mga natatanggap nilang mga budgets or insertions, tapos sila dyan. Kaya nga, sabi nga ng mga aso ni Tatay Dogs, naninira lang yan kay BP Sara, yung bilyonaryo, sisiraan lang si BP Sara. Diba? Kung sinisiraan, hindi manda ka agad ni BP Sara yung Correct. bilyonaryo. Tama yung punto ni Falsis. Attorney Falsis, i-quote ko siya, no? Kasi yung aka debate daw nila ni Meow Meow. Sinabi ni Francis kay Meow Meow, hindi mo ba alam na nandiyan sa Cabral Files, pwede mong i-verify yan, yung insertion na yan kay Liviste. Magkaibigan naman kayo I-verify mo. Ang nakakatawa kay Liviste, bakit hindi mo hina-highlight yan? Di ba? Hindi naman dapat nagkaroon ng insertion ng isang vice mayor. Nandiyan mismo sa file niya, sa Cabral Files. Tama kayong sinasabi mo rin kanina. Kung hindi totoo yan, si Sara pa, edi mag-file ng libel case yan. Di ba? Bakit hindi niya magawa? Kasi nga, pag nag-file, doon mapa-fast forward ang lahat. Diba? Kasi magpipresentahan na kaagad ng ebidensya yan. Itong impeachment ni BP Sara, mga kababayan, inuulit ko, ito ay tagumpay ng taong bayan kapag ito talaga ay naisakatuparan. Kapag natuloy talaga yung hearing hanggang umabot ng Senado. Wait na pre si Ma'am Mitch nakikinig. Asek Mitch ng DPWH. Sa mga kita. Nakikinig sa atin. Nakikinig. Ako, ma'am. Shout out sa inyo, ma'am. Congrats sa DPWH. Grabe ang bilis. Yan ba yung magandang asik ng Ay, oo, grabe. Hindi. Napakasipag. Yan ba yung isasabi niyong maganda na, cute pa na nakasalamin? Tumisip ka. Ma'am, gusto sumama sa Mindanao. Kasama sa topic yan. Mamaya, sa akin yan. It's a rehabilitation. Ginulat na naman tayo ni Secretary Vince Dizon. Mamaya. Kwento ko lang, si Secretary Vince Dizon, ang pinakahuling nagtrabaho ang cabinet secretary nung Holy Week. Di ba? Wednesday night, nasa kalsada pa, nag-inspection. Siya rin ang pinakamaaga. Nagtrabaho nitong pasukan nitong Monday. Matindi talaga. Araw pa lang, nasa kalsada na nag-inspection na. Kinonfirm ko yan yung sinabi. Dumaan talaga ako dyan. Ang bilis ng takbo. Ang ganda, maganda. Diyan sa EDSA? Kulang na lang ng mga lining. Pero Papakita maganda na yung takbo. mamaya yan.
Pwede, kung may Lex, pakita Hindi, natin yung doon banda, dyan. yung doon banda sa Pasay, papunta kaya lang may linya na. Meron na. Dumaan ako kanina, may Kung di ko linya na. nagkakamali, from Ross Boulevard to Orense yan. Sa That Makati. is phase 1. O mamaya. Si Joe kasi sobrang... Oy, let's go daw. Let's go daw sa Mindanao. Oh, yan mama, yan ha. Baka na pwede business class. Walang business class. Wala pa. Di ba ba tayo? Okay, mamaya tayo. Meron ako, bago ko makalimutan yung punto ko tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nakakapagtaka, no? Na yung mga nakaraang impeachment, Erap Estrada, Justice Corona, Merceditas Gutierrez, etong mga inaakusahan na to, no, itong tatlo na to, hindi naman gumamit ng mga technicalities. Kasi Correct. malinaw na may nasa konstitusyon. Kung sino may karapatan na mag-file ng impeachment, no? Ang Kongreso magpa-file sa Senado. Ang Senado magpa-try na official. Ganun kasimple. Correct. Pero itong kampo ni VP Sara Duterte, no? Siguro sa tulong ng kanyang magagaling na lawyer, mga highest paid lawyers dito sa Pilipinas, 16 sila, di ba? No, nagagawa nilang makakita ng kahit konting butas na kahit hindi naman talaga butas, nagke-create ng butas para magkaroon ng justiciable, no? Alam tawag issue dyan? na pwedeng dalhin sa Supreme Court. Alam mo tawag dyan? Hapit makaupo sa pwesto. Hapit. Ano din posible Diba? din, delaying tactics din yung ginagawa eh. Kaya nga, bakit ganun? Di ba? Bakit ganun? Anong difference nitong impeachment ni Sara Duterte sa mga nakarang impeachment? Samantalang ang konstitusyon hindi naman nagbabago. Correct. Yung pinupunta ko dyan, baka delaying tactics din Sara yan, file sila ng apela sa Korte Suprema. Siyempre, ipapatigil ng Korte Suprema. Tapos hanggang Korte Suprema, matagal di magdesisyon. Correct. Hanggang matapos na lang administrasyon ni PBBM, hindi na na-impeach yan. Election na ng 2028. Paano kung manalo business yan? na, di ba? Di ba? Hindi, kung manalo yan, ubos ang kaba ng bayan. Sigurado yan. Hindi, ito mga kababayan, seryoso Etong impeachment na to may lobas kasing survey. Ito, tuwang-tuwa na naman yung mga aso ni Tatay Dog. Sakala nila, panig sa kanila survey May survey kasi nasasabing, saan na ba yung listahan ko niyan? Teka lang, hanapin ko lang para hindi tayo ma-fake news. Saan na ba yun? Yan. Sige lang. Merong, ito yung tungkol sa impeachment merong 32% na mga Pilipino ang sumasang-ayon na ituloy ang impeachment. 32%. 32. Okay. At meron namang 53% na mga Pilipino na nabiyayaan ng katangahan nang naniniwala na wag na ituloy ang impeachment. 53, mas malaki 53, mas malaki yung 53 sa 32. Kaso, ang pinag-uusapan diyan, etong 46%. Ang itong 46%, mga Pilipino na hindi sapat ang kaalaman sa impeachment, ibig sabihin, wala silang pakialam kasi hindi nila alam yung So mula doon impeachment. sa 53, may 46% na hindi nila alam. Yes, kung ano yung impeachment. Hindi Ngayon, alam yung impeachment, hindi alam yung mga issues. kung ano yung nangyayari. Oo. Ngayon, Kung anong mga akusasyon, Oo. kung anong mga ebidensya. ngayon, ano mangyayari dyan, Ano mangyayari dyan? Etong 46% na to, eto dapat yung ma-convert na magiging pabor sa impeachment sa pamamagitan ng kapag nabuksan na yung SALN, kapag nabuksan na yung bank account ni Sara, kapag naipresenta na ni Madriaga yung mga statement niya, etong 46% na to, baka 45% dyan, pumabor na sa impeachment kapag nalaman nila lahat-lahat patungkol dyan sa impeachment na yan. Totoo yan. Ang basa nyo dyan. Ako naniniwala ko Diba? dyan na ang taong bayan, lalo na yung mga nasa kanayunan, no? Yung hindi masyadong gumagamit ng social media, no? Hindi masyadong nanunood. Or kung nanunood man, no, hindi masyadong sila sa tungkol sa mga current affairs o sa politika, no? Na hindi nila siniseryoso or iniintindi yung mga balita, di ba? Na kaya ganyan ang nangyayari. Pero kung gagalingan, excuse me. Pamuna. Sige sir. May mga nakakausap ko pag nag-appear daw sa Facebook nila yung balita about impeachment, naiinis na sila kasi paulit-ulit daw. So baka diyan sa 46% na yan, kabilang na yung mga parang napagod na kasi last year yan pinag-uusapan natin tapos ngayon uulit na naman so baka parte sila pero yung mga nakikinig sa atin responsibility din natin alamin kung ano yung nangyayari sa lipunan natin kasi future natin ang pinag-uusapan natin dito paano kung maupo yan si Sara Duterte dahil sa kakulangan sa kaalaman patungkol sa issue ng impeachment tayo din ang magsasuffer niyan. Ubus talaga ka ba ng bayad dyan sigurado? Kaya mga kababayan kung sino man yung 46% na yun nananawagan kami sa inyo makialam kayo sa buhay natin
bilang Pilipino, yung mga balita, intindihin din yung mabuti. Hindi pwedeng wala kayong alam sa impeachment kasi eto, tax natin yan. Tax Correct. natin yung hinahanap diyan kay BP Sara. Yung mga confidential fund niya, yung insertion niyang 1 billion ba yun? Allegedly. Oh, tax natin yun. Kaya dun sa 46% na yun ang kailangan ma-convert na pumapabor sa impeachment. Saka hindi totoong millions lang Ha? ang involvement ng mga Oo naman, Duterte, oo naman. no, ng opisina ni Sara Duterte Oo. sa Pondo ng Bayan, no? Kasi kinukumpare nila. Napakaliit daw nung issue against Sara Duterte kumpara sa flood control scam, Oo. no? Pero ang totoo niyan, ang flood control scam nangyari or nag-umpisa nung panahon ng kanyang ama. Oh. Alam mismo ni Digong yan. Inamin niya alam mismo yan. Alam niyan. Ito Oo. na. Ito na nga lang 51 billion ni Pulong Duterte na ano, di ba? Oo. Yung budget niya ng 2020 to 2022. Oh. Tapos lumalabas nga ngayon, merong mga insertion pa, no? Vice Mayor ka, may insertion ka na 1 billion. So, yan ang dapat na pag-usapan, dapat malaman ng taong bayan at dapat maging parte ng decision-making process nila kapag dumating yung araw na makapagpatuloy na tumakbo ito si Sara Duterte. Sana hindi na dumating doon sa araw na yon. Sana dito pa lang ma-impeach na. Ang malaking bagay, sir, halimbawa, di ba, nag-file na ng TRO. So usually yan, maglalabas ang Korte Suprema, baka next week pa maglalabas ang notice yan na pinapasagot yung respondents, yung House of Representatives. So usually binibigyan sila ng 10 days. So kung bibilangin natin yan, ang next hearing ay April 14. Sa April 14, magsasalita na si Ramil Madriaga, lalabas na yung mga kanyang salin, Oh. mabubulgar na si Sara Duterte. So yan ang hinahabol nila na patigil eh. Mukhang alanganin na mapatitigil yan. Magpapatuloy pa rin yan April 14 yung hearing. At pinatawag na rin si POA. Di ba? Malalaman natin kung anong kasinungalingan na naman sasabihin ni Attorney Michael POA sa hearing sa April 14. Talagang- So hindi nila mapipigilan yan. Talagang malaki takot ni Sara kay Madriaga, no? Sipin mo, no? Hindi talaga mapipigilan niyang nabigyan na ba siya ng ano? Meron na. May go Clearance? signal na ng korte. Ayan, naku, Pinapayagan na siya. Kaya pala hindi Nagbigay nakatulog. na ang Kaya Manila RTC Branch 21. 21, nako. No? Kaya pala hindi nakatulog yung kampo ni BP Sara, meron na pala. Pinayagan na pala ng RTC ng Teka muna, Branch meron 21. isang material witness na dapat inimbita ang Justice Committee ng House of Representatives. Etong Deputy Ombudsman Karandang na tinanggal ni Digong dahil siya yung nag-inform. Doon naman sa bank account nila, sa bank tungkol account nila yan. accounts. Oo. Dapat, interesado ako dyan eh. Pero parang hindi pa na, hindi pa susumpi na yan. Hindi pa lumalabas yan. Kasi malaking bagay yung tungkol sa bank accounts At kung anong nalalaman nitong Deputy Ombudsman So, Karandang tungkol dyan. linawin natin yung sa 14, ang aasahan natin dyan, yung salin niya. Salin niya lalabas. Yung tax record niya. Mm. Yung COA record niya. Yung PSA. PSA. Tapos Yung PSA, yan yung mga pangalan ng mga piatos, nila recipients. Medical piatos, nila Kokoy Billamin, tapos si Madriaga, statement niya. Then, si Boying. Si Boyeng Rimulya. Ombudsman. And So, then, mga corporate filings sa SEC. Nako, maganda. Yung bank accounts, wala pa. Hindi pa natin Wala pa. pag-usapan Parang dyan. wala pa ata sa Kasi 14 medyo, yan. medyo complicated yan. Parang yung sa issue iba na yan. Kaya siguro wala pa rin si Deputy Ombudsman Karandang pwede. sa witnesses. Nako, yan po mga kababayan ha, yan ang impeachment topic natin ngayon ha. Napakaganda ha. Sana naman sa mga nanonood sa atin dito sa atin ngayon, i-share nyo tong live namin para mas marami tayong mahatira na tamang impormasyon ng mga kababayan natin. Lalo na yung dun sa mga walang pakialam hanggat maaari pag share nyo, itag nyo yung mga kapitbahay nyo. Mga kaibigan nyo, itag nyo para malaman nila kung ano ang katotohanan dito sa impeachment ni Sara. Ano? Video? Ano? Next segment. Hindi, basa muna tayo comment. Okay, basa tayong comment. Anda. Basa tayong comment. Ang dami nakikinig sa atin ngayon. Pakilaki yan. 197 live viewers. Ay, no? MJ Saris, scam na naman yan. Si Miss MJ, ang pogi mo, ka-copy. Scam yan, Hindi scam ba yan. nagkasalam? Scam yan. Pakikig nga yan, pakikig. Pakikik. Next. Next. Ayan. Si JLP Almeda, good evening, ka-coffee Sir Yaya Men Palirisa, magandang gabi rin po sa inyo. Sylvia Gaviana, yan. Salamat po. Malaking bagay ang social media para malaman at marinig ng taong bayan. Tama po Correct. kayo, ma'am. Tama. Yan, Hirap ng basahin ito. Rice, hirap basahin pangalan ito. Rice, ano yan? Kalingasan. Pagbaliktarin mo, kalingasan. Yan. Good evening, mga ka-BBM. Good to hear those works of our President
More podcast watching from Hong Kong. Yan. Hirap basahin na ito. Pag comment talaga ito eh. Ayan. O, basa. Pa-copy. Sige, ako na lang. Si Eva Balbuena. Kaabang-abang si Ramil para matapos ang lahat kasi hindi pwedeng manalo ang mga Duterte. Alam na pag nanalo si Sara, magpapayaman yan, hindi na alala ang taong bayan. Kasi maraming nawala sa mga halos pagtsutyugiin na tayo ng mga Pilipino. China papasok dito. Masaya siya. Bakit pag nagkaganon? Na naman pa ba sila ng China? Pag pumasok na sila rin ay papatayin na rin. Parang hindi tayo ang nanonood ng pelikula. Medyo complicated yung comment ni Ma'am Eva. Ito si Maris Gasilos. Good morning from California. Oh, good morning. Ay, Ano po, ma'am? Si Ma'am Maris, yan ang nagbigay sa atin ng ano. Nagpabango. Oh, Ay, ma'am. Ma'am, thank you Ma'am, sa salamat pabango. po, ma'am. Ma'am, Salamat. hindi na tayo nagkita. Joe Malone sa susunod, ma'am. Joke. Medyo ano yun, nasa may 10,000 yun. Oh, Ma'am Maris, oh, balit pa yun, Bago balit yan. pa yun. Ma'am Maris, shoutout sa lahat ng California girls na nakikinig sa atin. Ayan. Happy viewing po. O, yan. Oh, next topic tayo. Dito tayo sa EDSA, ha? Nako, etong Ayan, yung EDSA. pinag-usapan natin. Oh, etong EDSA Rehab Project. Sige, panoorin mo natin yung video. May video kami, may video. Sana nandiyan pa si Ma'am Mitch. Si Asik Mitch eto, ng bida DPWH. talaga rito, si Secretary Vince Dizon, talagang nagpapakita ng gilas, eh, no? Talagang parang, ayan, sige. Kasi practically yung ating daanan ng sasakyan for phase 1 mula Rojas Boulevard, EDSA hanggang Orense, tapos na. Halos 2 months ahead of schedule tayo dito. Kailangan na lang natin gawin between now and hanggang mga June, July, yung pagpapalapad natin at pag-aayos natin ng sidewalk para sa ating mga pedestrians tsaka mga bikers. Yung original budget ito ng EDSA Rehab na 17 billion napababa natin ng 1/3 na lang, less than 6 billion. Magsisimula na tayo ng phase 2. Yun na yung natitirang kahabaan ng EDSA mula Orense hanggang Monumento. So kung ano yung nakikita nyo dito ngayon, yun din ang gagawin natin. And mararamdaman ng mga kababayan natin, yun talagang kaibahan ng pagbabiyahe sa EDSA. Kumpara sa pagbabiyahe dati na talaga medyo napakasama talaga. No? Sira-sira, paku-paku. No? So ngayon talagang smooth na. Phase 2 naman ang challenge kasi mas mahaba yun. Mula Orense hanggang Monumento. At saka mas maraming challenges doon. Halimbawa sa Ortigas, no, yung sidewalk natin doon. Talagang napakakitid. No? Sa Cubao, yan. Oh, yan ha, nakita nyo. Nako, napakasipag talaga ni future Vice President natin, no? Ayaw mo magawin presidente. Pero hindi na tatakbo. Hindi tatakbo. Ayaw ko siya tumakbo ng senador. Oo. Kasi gusto ko vice president. Grabe. Presidente. Grabe, tingnan nyo mga kababayan na yung EDSA ngayon sa EDSA nung panahon ni Digong. Nung EDSA, yung EDSA nung panahon ni Digong, para kang dumaan. Sa Davao. Sa mukha niya. Para kang dumaan sa buwan, ha? Para kang dumaan sa buwan, ha? Kasi bako-bako. May craters. Oh, bako-bako. Pero ngayon, ha? Kapag dumaan ka sa EDSA, smooth na smooth, parang pisngi ko. Naks. Ito comment ko. Hindi lang ako magsasalita tungkol dyan. Ang viewer natin ang magsasalita para sa akin. Ito sabi. si Carlo Borromeo. Ang ganda ng EDSA ngayon, lalo na po yung Maharlika Highway simula sa Pagbilao hanggang Bicol. Ang sarap na tuloy umuwi ng probinsya. Carlo Wow. Borromeo, salamat po Sec Vincision at PBBM. Pag Wow. Bilaw, mahaba pa yun hanggang Bicol. Oh, naku, Oh, lalo na ng Holy Week. Hinabol din niya para sa Holy Week. Pinuntahan natin. No, in-special natin yan. Grabe, Service ano season. yun, malala yun. Ang ibig sabihin, tapos na pala ngayon yung Pero Pagbilaw hanggang Bicol. marami ng portion na na-improve na gusto. Grabe. Alam mo, nakakagulat itong EDSA na ito eh. Kasi, bakit ngayon lang pinaganda yan ng ganyan? Kaya naman pala, di ba? Oo. Kaya Kung naman hindi pala. pa dumating si PBBM at hindi pa dumating si Secretary Vince Dizon sa DPWH, kalbaryo pa rin tayo dyan. Tingnan nyo, pasinin nyo. Wala na masyadong traffic ngayon sa Tignan mo, EDSA. ganda. Diba? Kumpara mo yung kaliwa, nakikita ba yan, Lex? Nakikita niya si Ito, natin. ito. O, yung Yan. kaliwa, panahon ni Digong. Kanan, panahon ni PBBM. Tingnan mo diferensya. Di ba? Si PBBM, hindi niya hinahayaan masira yung mga sasakyan natin at magkandaliglit tayo sa pagbiyahe papuntang opisina dahil sa traffic dyan.
Oh, Actually, hindi lang Para ako ano pala yan, no? Kung ako pagkahambingin ko, ipapakita ko niya yung mukha ni Digong sa kaliwa, mukha ni PBBM sa kanan. So, ibig sabihin, ito, medyo bako, ito makinis. Oh. Ganun lang kasimple, di ba? Oo, ganun talaga. Ano lang yan hindi lang yan hindi lang pagsolusyon sa traffic, road safety rin yan Oo naman. Kasi kung bako-bako, matatalbog ka, maaksidente ka, dadami yung aksidente sa EDSA. Hindi, So ngayon, smooth na yung takbo. Napakasimple mas safe. ng logic ni Pangulong Bongbong Marcos nung inutusan niya si Secretary Vince Dizon na ayusin yan. Kapag hindi bako-bako ang daan, mas mabilis ang daloy ng trapiko. Correct. Kapag mas mabilis ang daloy ng trapiko, mas maliit ang konsumo ng gasolina. Mas nakakatipid ang taong bayan. Correct. Lalo sa panahon ngayon na napakamahal ng gasolina. Malaking bagay sa kanila na mabilis nakakadaloy ang trapiko. Oo. So yan ang simpleng logic ng ating Pangulo. At saka yung oras mo, kung hindi ka maipit sa traffic, di mo mas marami ka mas productive na magagawa. Correct. At saka maganda na pag dinadaanan ng mga turista na yan, makikita nila, napakaganda na ng kalsada natin. Ngayon, ang tanong dyan ng kababayan natin, bakit ngayon lang ginawa yan? Hindi Yan ginawa naman. yan ng mga panahon ng Bakit? dating presidente. Dahil? Kasi, hindi magnanakaw si PBBM. Hindi niya ninanakaw yung budget. Kasi yung iba, di ba? At ano pa? Alam ko, meron pa. Ano? Hindi kasi 13 ang kanya. Busy sa Hindi. 13. Busy sa 13. At ang maganda rito, no? Japanese technology po yung asfalto na ginamit Oo. dyan. Ibig sabihin matibay. So tatagal po yan ng ilang taon pero sana well-maintained yan ng mga susunod pang mga administrasyon. Kasi Ito pa, gusto kong i-highlight, no? Merong na unang plano yan, di ba? Natatagal ng 2 taon. Ngayon magiging 6 na buwan lang ang rehabilitation Correct. na EDSA, di ba? Alam niyo ba kung magkano natipid ng ating gobyerno? Nakatipid pa nun? Nako, from 17 billion original project, no? Magiging 6 billion na lang. In other words, ang matitipid 11 billion peso sa kaban ng bayan. Two-thirds ang natipid. Grabe lang. Ang laki no. Oo, Hindi kaya tinipid yan. hindi. No? Kasi makapal yung espalto no. Inayos lang ng gusto ang kanilang proseso at sistema at kumuha sila ng magaling na supplier, lalo na espalto na yan. At saka yung monitoring din kasi. No? Oo. Wala na kasi yung mga issue ng Hindi, mga saka flood kapag control. pinabilis mo kasi yung yung trabaho from 2 years to 6 months, definitely in labor cost pa lang, mahal ang Reduce na. Ganun lang kasimple. Ganyan mag-isip ito si PBBM sa Secretary ng Quezon eh. Ginagamitan kasi ng utak. May mga nagko-comment daw, dumaan daw siya dyan sa bandang Cubao, sa bandang, dyan sa may, sa Quezon City. Baku-baku pa rin daw. Case to po yan. Hindi kasama. Hindi pa mo kasama yan. Hindi na pinapatuloy yung mga hindi nakaaral masyado. Mga hindi nakaaral. Ay, explain lang natin. Chillax lang po kayo. Hindi na pinapatuloy yung mga phase 1 pa nga lang ginagawa. Ross Boulevard Torres nga pinag-uusapan eh. Pumunta kayo ng MOA hanggang Orense, Estrella, Makati. Ang ganda. Tingnan nyo. Ang ganda na. Di ba? Yung phase 2, sinisimula na po yung pagbibiding. Oo. Hanggang dulo na po yan, hanggang doon sa monumento. So, Pero last alam nyo, na yun, tapos yan. Last year, pinag-uusapan pa lang natin nila sa SecBins siya, nung DOTR pa siya. Ah. Hindi matuloy-tuloy kasi akala natin magkukos ng matinding Heavy traffic, di ba? Pero parang sa totoo lang, parang di pa lang natin naramdaman. Baka Diba? blessing in disguise din yung yung mahal yung gasolina, nabawasan yung volume ng mga sasakyan. Hindi, bago pa yun eh. Ginagawa na yan eh. Sa Di pa bagay. lang natin naramdaman talaga sobrang traffic. Hindi. Kasi, ewan ko paano ginawa ang diskarte ng SecBis kasi 24 hours yata sa 24/7. kahit gabi. Tapos maraming tao ang gumagawa ng sabay-sabay. Kaya napakabilis. O kaya dahil dyan, pinupuri ng ating mga kababayan itong si Secretary Vince Dizon at buwaba ngayon sa comment section natin na sana ay tumakbo siya ng Vice President or President. Nako, Hindi daw. gusto rin namin yan kasi pag kinakausap namin si Sec Vince, Naku, sabi yun. Naku. Hindi ako politiko. Hindi ako kasama dyan. Hindi ako kasama dyan. kuha-kuha ni Yaya ba? O ganun po talaga lagi sinasabi ni Sec Vince. Isingit ko na din. Total pinag-uusapan natin DPWH. Yung CC-Lex, Oh. yung dyan sa Cabanatuan, kinukorek yung tarlac, no? Napaganda dyan. Ang strategy pala dyan, para sa mga magsasaka, primarily, ginawa yung expressway na yan para ma-reduce yung travel time ng mga magsasaka. Para hindi siya umiikot. Oh, no? yung Para- delivery Oo. delivery of Tama. goods, ang galing din ang ginawa nila dyan kasi from 1 hour, 1.5 1 hour and 30 minutes, reduce to 20 minutes yung travel time ng mga magsasaka. At ito ba yung libre muna sa ngayon? Oh, hanggang December. Hanggang Wow. December, libre yan. Ang galing. Yung Ang- CC-Lex. ang At sarap, ganun din yung C5 Yung, Cavitex. Libre gano'n din. yun. Hanggang itong buwan lang yun. O libre rin. Libre, di ba? Hanggang Oh. itong buwan lang. Ayun, malaking tulong yun, lalong-lalo na kung nagtatrabaho ka sa BGC o nakatira ka sa Pasig, pupunta ka ng Cavite, naku, doon ka na lang dumaan, correct. napakabilis. Hindi ka nadadaan doon sa may NAIA, yung gilid ng NAIA, sobrang traffic.
ipapakit ang tulay, akala mo namatanda ka. Hindi ka nadadaan doon kasi meron ng expressway. Ang tagos mo na niyan ay Coastal Road. Ano na yan sa Cavitex? Diretso na ng Cavitex. Napakaganda ng proyekto na yan ni PBBM. Subukan yung daanan, libre pa ngayon. At yung Calax, yan. Nadaanan mo na ba yung pre? Hindi pa, no? Hindi pa, bawal ang motor ko doon eh. Oo, pero kami niyayang nadaanan namin. Pagkakami sa Tagaytay, dumami dyan. Diretso na ng Aguinaldo Highway Ang bilis. mula NLEX, ay SLEX, SLEX. hanggang Aguinaldo Highway, Tagaytay na yun. Nakakabit na, no? Diretso. Ang bilis. Ang bilis, napakabilis. Smooth na smooth ang biyahe mo pagpupunta ka ng Tagaytay. At dahil yan, dahil yan, kay PBBM, syempre, nakita niya na yung mga yan eh. Nakita niya na yan ng mga hindi nakita ng mga nagdaang presidente, kaya hindi masyadong prioridad. Si PBBM, gusto niya smooth yung mga biyahe natin. Kung magiging Walang gising lang yung traffic. taong bayan, no? Oo. Kung papansinin lang nila yung efforts, yung strategy na ginagawa ng presidente, Oo. yung pinagko-connect-connect na yung mode of Connect-connect. transportation Oo. para mas magaan yung travel ng ating mga kababayan, mas magiging productive sila. Sana napapansin nila yan? Diba kasi kailangan natin siyang i-congratulate sa ginagawa ng Saka ating alam mo, presidente. ang maganda sa Pangulo natin ngayon, ang consistent siya na dapat ang benepisyo ng taong bayan ang priority. Correct. Hindi naman dapat talaga. No? Ah. Hindi yung bulsa ng mga politiko. Hindi, kilala natin si PBBM bilang tao, mabait, hindi nagmumura, Kalmado. kalmado, hindi pala away. Kaya pagtapos ng termino niya, hindi siya makukulong gaya ni Digong. Nagsigit pa yun Kasi kaya lang naman nakulong si Digong kasi tapos na yung term niya, pumapapel pa. Si PBBM pagkatapos ng term nito, feeling ko, ano na lang to Magre-return na yan. buhay tatay na lang to Naghihintay na lang ng apo to Kaya nga, kinukulit siya na si Sandro Marcos. Oo. Nasaan yung apo? Magbantay na lang siya ng apo. Kaso. Pero baka mauna pa si Bini. Parang may alam ko hindi namin alam Hindi. Hula ko lang yan. Ganun sila. Friends sila. Friends Ayan, sila. basa tayo ng comment tapos yung segment ko, basa tayo ng comment. Ito kay Joselito Carillo. Very faithful kasi si PBBM sa kanya mga pinangako sa taong bayan. Correct. Ayan, sabi ni Joselito Carillo, very faithful kasi. Ayan na ba yun? Tingin ko pa. Ayan, si Lerma, si Anya Indian. Wag na si Sek na lang ni PBBM at Kong Sandro kanang kamay na ni PBBM si Sek Vince Dizon. Ngayon. Sige. Ito si Lynn Viz, tularan ng Singapore. World Naku, may nakapasok na hindi masyado. Kalsada tapos agad. May nakapasok na hindi nakagraduate. Si See-Through ang TV. Yan pictures. Ano na naman to? Troll na naman. Tingnan niyo yung pangalan, no? Saan ka nakakita ng tao ang pangalan? See-Through. See-through ang TV. Tapos yung profile picture. Tapos profile picture ba pala? Kusgahan ko na agad. Okay, to. usgahan mo na. Grade 3 lang tinapos na ito. Basurahan pa, Ropor. Sigurado yan. Ikaw ba naman, kung may pinag-aralan ka, papayag ka ba naman maging troll, ang bayad sa'yo is 20 pesos kada comment. Grabe. Hindi, Pero syempre. laki nun, no? May 20 bayad. pesos, Ito, siguro. 20 na yan. Pero ngayon ko lang nakita si See-Through. Baka bagong assign niya sa atin. Makailang comment to mamaya. Yung 5 comment, di ba yung 100 to si Citro? Kasi ganyan sa kanila. Kada comment, may 20 pesos. Sa mga BBM, wala namang ganyan Kasi talagang totoong tao yung mga nagko-comment sa mga BBM supporters. Ito ng mga maganda rin vlogger. Basahin lang natin ito. Maganda comment ni Ateneng Verbo, no? Napakadaming legacy si PBBM at maraming ongoing mabuhay ang bagong Pilipinas. Correct. Oo. Ito si Maring Janet A. Ladra. Good evening, Sir Yayam Dizon, Palerista, Ka-Coffee. Ubus na. Meron pa. Ito, si Carlo Borromeo. Hari nawa, ipagpatuloy pa ni PBBM ang pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas hanggang matapos ang kanyang termino. God bless PBBM. Ayan nga maganda At ang napansin ko sa presidente, usually kasi pag patapos na yung term mo, though may 2 years mahigit pa ang ating presidente, nagano na yan naglalaylo na. Hindi na masyadong pala trabaho. Pero si presidente ngayon, yung momentum niya, ando doon pa rin, no? Pataas pa rin ng pataas. Legacy Kaya nga mode. ginagawa na lang kung ano-anong pictures ng mga sakit-sakit kasi si PBBM, puro trabaho. Busy-busy sa kaiikot, paghahatid ng tulong, paghahatid ng malasakit sa kababayan natin. Busy-busy sa pagtulong. Ano pa tawang si Digong busy sa pagtulong dun sa Tapos kulungan. isang araw lang hindi makita sa social media. Nasaan ang presidente? Sabi ni Harry Roque, deserve namin malaman ang health condition. Gusto ko pa lang Mas mukha pa nga may sakit si Harry Roque sa totoo lang Gusto ko pa lang i-highlight na sumusunod lang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama. Oo. Dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang gumawa ng mga highways natin, ang mga magagandang kalsada natin at bridges, Tulay. no?
Kaya itong ating kasalukuyang Pangulo, no, sumusunod lang sa yapak ng kanyang ama. Kaya gusto niya, bago siya bumaba sa pwesto, ang legacy projects niya, no, ay talagang maramdaman ng taong bayan at magstay ng matagal na O yan, panahon. ito basahin mo yung comment, Sige, maganda, mahaba ito lang. kay Shakira Bacuero, no? Kaliwat kanan ng mga programa ni PBBM, kahit maraming nagsasabi na maluba ang sakit ng Pangulo. Yan ang may sakit, ha? Very active sa serbisyo sa bayan. Kaya kudos sa podcast nyo. Mga Lodi, kayo ang support ng Pangulo para malaman ang mga projects ng Pangulo. Watching from Siargao. Wow. Shout out Palirista. Sana makapunta kayong first 5 dito sa Siargao. Mahal pa masahe. Kami dyan. Mahal pa masahe. Oh, next na natin yan. Baka this April. Baka this April. Next na natin. Ay, Ano ba meron dyan? Ano meron dyan? Beach! Hindi ako papayagan ng asawa ko dyan kasi maraming mga apam dyan na babae. Alam mo naman tayo, malakas ang kapil natin sa mga gusto mangutang eh. Totoo ba? Totoo ba? Sa mga gusto ako mangutang eh. O sige. Tapos na sa segment ko, ayan, dito na Sige. tayo kay Yayab. I-ready na natin. Alex, ready na ba yung mga videos natin dyan? Pag-usapan natin itong mga analysis, mga commentary ni Sir Yayam Dizon dito po sa kanyang segment tuwing second part yan ng aming Salamat PBBM Podcast. Panoorin po natin ito. Editorial ngayong gabi dito sa Salamat PBBM Podcast. Ang titulo, The Worst Influencers, The Worst Politicians. May linya sa politika na hindi dapat tinatawid. Hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa clout, hindi kahit para sa galit. Pero kahapon, hindi lang tinawid ang linyang iyon. Binurapat. Isang deepfake video ang kumalat showing President Bongbong Marcos na nakahiga, hirap huminga, parang naghihingalo. Kasabay nito, may mga post mula sa ilang influencers at politiko na nagsasabing may stage 4 cancer siya at malapit nang mamatay. Walang ebidensya, walang verifikasyon. Isang kwento na sadyang ginawa para kumalat agad at tumama ng malakas. Nilawin natin, hindi ito simpleng criticism, hindi ito dissent. Ito ay malinaw na disinformation na may layuning sirain ang tiwala ng publiko. Kapag gumagawa ka ng imahe ng isang nakupong Pangulo na nag-iingalo, hindi lang tao ang inaatake mo, pati ang katatagan ng bansa. At hindi aksidente ang timing. Habang abala ang Pangulo sa pamamahala sa gitna ng global oil crisis, nagkikipagdiplomasya, sinisiguro ang supply ng enerhiya at pinapanatiling matatag ang ekonomiya, may mga taong piniling mag-asik ng takot. Hindi ito nagkataon, pinlano ito. Anong klaseng tao ang gumagawa nito? Huwag na nating pagandahin ang tawag sa kanila. Ito ang pinakamasamang klase ng politika. Ginagawa ng pinakamasamang influencers at politiko. Mga taong kayang gawing armas ang sakit, mag-imbento ng kamatayan at samantalahin ng uncertainty para lang sa atensyon, impluensya o kapangyarihan. Kapag tinanggal mo ang ingay, hindi na ito oposisyon. Isa na itong moral bankruptcy. Ang deepfakes ay hindi biro. Mga kasangkapan ito para manipulahin ang perception at baluktutin ang katotohanan. Kapag nasanay ang tao na basta na lang maniwala sa nakikita, nagiging malabo ang realidad. At kapag ang realidad ay naging malabo, humihina ang mga institusyon. Dapat din nating tanungin, sino ang nakikinabang? Dahil ang ganitong klaseng disinformation, hindi basta random. Pinapalakas ito, pinapatagal, at itinutulak ng may malinaw na intensyon. Maaring politika, maaring pera, maaring pareho. Pero iisa ang resulta, sinisira nito ang tiwala ng publiko. At hindi ito kumakalat ng kusa. Kumakalat ito dahil hinahayaan natin. Bawat share na walang verifikasyon, bawat reaksyon na puro emotion at hindi katotohanan, bawat pagkakataon na pinipili natin ang galit kaysa facts, nagiging bahagi tayo ng problemang ito. Darating ang punto na kailangan natin magdesisyon. Anong klaseng politika ba ang tatanggapin natin? Dahil kung ano ang tinotolerate natin ngayon, yun ang magiging normal bukas. Yan po ang ating editorial ngayong gabi. At kung meron kayong mga komento tungkol dito, no, i-komento lang po sa Salamat PBBM Podcast comment section. Ano masasabi niyo mga ka-BBM kay Yayam? Ikaw, ka-coffee, ikaw, palerista, ano masasabi niyo? Ikaw muna, yan, ikaw muna. grabe ha.
napakaganda ng editorial ni Yaya Ma. Ito, diretso na rin natin to sa fake news, di ba? Kasi magkakasunod to. Pwede. Kakarugtong to. Mahaba-haba yung topic natin na to kasi napakagandang ang topic kasi dapat ipakita talaga natin sa tao na fake news talaga. Fake news talaga. Ngayon, yung ni Yayam na editorial na yan, diyan mo makikita na yung mga aso ni Tatay Dogs ay hindi masyado talagang mga nakapag-aral. Kasi doon sila kumakapit, doon sa may colon cancer daw ang ating presidente. Correct. Nagpapagamot daw sa St. Luke's. Paano nagpapagamot? Nakalive pa nga yan nung Lunes doon sa event ng mga vice mayor. Sabi ni Jason marami raw pulis sa St. Luke's. Dinaanan ko kaganina, wala naman. Sa BGC wala naman. Baka part yun lang police visibility ng PNP. Hindi, sabi nga marami raw. Kasi kung nandun presidente, marami talagang peste sa paligid. Knowing ni Jason fake news peddler yun eh. Tapos yung Mali deepfake pakalat niya yun. nakahiga sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos, andun pa nga si, sino yun? Tara David. Sa video. Pero paniniwalaan nila yun. Halata namang fake, deepfake yung video. Tayo sir, mabilis natin ma-identify yan. Pero marami din kasi tayong kababayan, hindi naman lahat dilis, yung iba, yung supporters din, mabilis mapaniwala eh. Medyo kulang Diba? din sa kaalaman tungkol Kulang sa AI. kaalaman. no? Paano mo spot ano yung peke, ano yung hindi, yun din po yung ating pagkukulang, no? Oo. Kaya maganda rito, medyo proactive ngayon ng Presidential Communications Office na sampahan ng kaso yung mga nagpapakalat ng fake news. Totoo Kasi yan. maraming nabibiktima eh. Diba? Dapat papanagutin yung mga nagpapakalat ng fake news. Ako pinupuri ko ang PCO sa pangunguna ni Sec Dave Gomez, no. Nasa opensiba ngayon ang PCO, correct. no. Kahapon nagsampa na sila ng kaso laban sa mga nagpapakalat na meron daw energy lockdown sa April 20. Correct. No? Una April 20 tapos naging April 10, no? So, yung mga ganyang klaseng maling impormasyon ang sinasampulan na ngayon ng ating PCO. At hindi ako nagkakamali, no? I'm sure hindi ako nagkakamali dahil nakita ko mismo, sinabi ni Secretary Dave Gomez at ni Yusek Claire Castro na pati yung nagpapakalat na may colon cancer, stage 4, si Pangulong Bongbong nakita ko rin yun, Marcos, sir. no? Kinakalap na ngayon ang mga impormasyon, no? Kinukuha na sa social media para masampahan ng kaso next week. At kaya pala nagbubura yung mga damuhong basurero, mga vlogger ng DDS. Kaya pala nagbubura. Wala namang kita yan mga yan. Wala namang monetization yung mga yan eh. Yung mga views nila pababa. Hindi. Totoo. Nagbubura sila ng mga posts. Yung tungkol sa cancer. Correct. Binubura nila. Si Rowena Buangson, nagbura na ba? Check ko Sige pre, Sige, tuloy check ka lang mo. dyan. Yan hindi, yung mga vlogger na yung mga, alam naman natin, mga pipitsug yung vlogger nila, na mga sumakay sa colon cancer stage 4, nagbura na. Kasi karamihan dyan yung mga pipitsug, ginagawa nila ako na tawag dyan, stepping stone eh. Para sumikat. Kaya nakikita ko yung mga page nila eh. Sinatag pa talaga ako. Nakikita ko. Ngayon, 4 na yata yung nagbura ng mga colon cancer na page nila, na post nila. Kasi delikado talaga yan. Ako, hindi biro yung ganyang mga fake news. Tingnan nyo Kasi fake news nyo, sabi nyo, mamatay na dati si Pangulong Bongbong. O sinong namatay? Si Bong Duterte. Kapatid. Diba? Ngayon, sabi nyo may colon cancer. Sinong inatake sa stage? Si Mijaldea. Diba? Sabi nyo, malapit-lapit na si PBBM mamatay. Sino namatay? Yung isang PDP laban. Sino naman yun? Meron akong Meron ako rito eh. Official lang PDP. Parang trainer ba? Sige, magsalita muna kayo. Nila, Okay. no? Hanapin ko. Parang trainer So bumabalik sa kanila yung mga hinihiling nila sa presidente. Karma yun eh. Diba? Sa inyo bumabalik yan. Tapos sinasabi din nila na yung mga pinapakita daw na video at pictures are all videos and pictures. Isa pa yun, Hindi isa pa totoo yun. yan. Dahil yung oath-taking ng officials ng Vice Mayor's League of the Philippines, no, nag-live yung oath-taking Live nila. ng Monday. Live sa Malacanang sa last Monday, right? So, ipapakita natin yan para mapatunayan natin na talagang fake news. Ganun, ilang beses sinabi ni PBBM. Siya galing kay PBBM yun. Quote kay PBBM. Sige, habang hinihintay natin yung video, may sinagot ako niyan eh. May nag-message sa akin ko, nakikinig, nagbabantay din sa atin yun eh. Kasi daw, bakit daw nandudong si Enrile? Bakit daw may pictures na kasama pa si Enrile, ipatay na si Enrile?
sa pagkabuhay, kinukumpara nila sa pagkabuhay. Yung video na yon, o kung picture man yan, yung file video na yan na ginamit ng DCBB, file yan. Kasi ka-coffee may nakalagay doon sa taas, so may date April 6. Date yun ng airing na program. Pero yung video support, yung visual, luma, may nakalagay doon file. Sa kakakopy, ang gumamit doon, mainstream media. Correct. Hindi Hindi- naman Malacanang. hindi ang PCO. naman ang RTBM, hindi PCO, hindi Radyo Pilipinas, hindi aparato ng gobyerno sa communications. Ang gumamit doon, private media entity. O, anong control ng Anong kontrol presidente? ng Malacanang doon? So Yeah. kung may pagkakamali man doon, assuming may pagkakamali doon, no? Ang nagkamali, yung mainstream media na gumamit doon. No, Hindi ang Pangulo ang kanyang mga tauhan. Sige, panoorin natin yung video. Live po ng Monday po ito. Taking po ng mga Vice Mayor ng Vice Mayors League of the Philippines. Ayan, katulad yan, pwede ka ba mag-live tapos si PBBM hindi totoo? Oh, correct. Live stream po yan nung Monday. RTBM, naka-live yan. Tapos umattend pa ng meeting, sa uplift meeting, di ba? Uplift meeting. Yung Tapos committee. sinasabi nga nila, yung uplift meeting daw, hindi daw totoo. Kasi may naka-blur daw yung screen. Ah. Siyempre, hindi po lahat ng pinag-uusapan for public consumption. Kailangan may mga filter din po yan. So parang ang explanation dyan ni Secretary Dave, parang as part of the protocol, iba-blur nila yung nasa screen. O, pakinggan niyo si PBBM, baka hindi siya yung nagsasalita. Taking their oath, please raise your right hand and repeat after me. Mga Vice I, Mayor your yan. name, Oh, yun nga yung sa amin, oh. having been elected to the position of your position, Tingnan ko nga yung sa amin, Vice Mayor. do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, and that I will bear true faith and allegiance to the same, that I shall obey the laws, legal orders and decrees constituted by the promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Oh, yan ha. Thank you, Mr. President. Mga Vice Mayor yan ha. Mr. President. Sabi, hindi raw totoo yan, hindi raw live. O, eto. Sino yan, pre? Ito, may Vice Mayor sa Taguig. Yan. May bahay kasi ako sa Taguig. Ito si Arvin Alit. O, post niya 23 hours ago. Ibig sabihin, Oh. kasabay ng event na yan. Oo, yan o. Siya mismo, Taguig Vice Mayor Arvin Alit takes oath as VMLP National Treasurer. Ayan. Yan yun, yung pinakita na video. Ito yun. Oh. And common sense, Diba? kung luma yung video na yan, hindi Di mo pwede may live At yan. saka, hindi yung event na napakaraming tao. Kasi ano, kakausapin mo, kasabot ko lahat ito. Hindi pwedeng ganun. Oo, hindi. Kaya common sense eh. Tinignan ko na nga, Vice Mayor na nga sa Taguig yan, tinignan ko eh. O kasi kung fake yan, hindi siya magpo-post ng ganun. Correct. Di ba? 23 hours lang ago. Oh. Bakit kasi pinapakalat nila na may stage 4 cancer ang presidente? Eh kasi, Di, gusto kasi nila, no, pumalit na agad ngayon si VP Sara Duterte. Sara. Dahil ang Pangulo ay May incapacity. may incapacity na because of health reasons. Pero kung titignan mo ang presidente, nakatayo. Di ba? Ilang minuto siya. Nakatayo siya ng na ganun. magsalita, ayos mag-explain ng mga sinasabi niya. Yan alam lang niyo yung kaya incapacity. nila ginaganyan si PBBM, ha? Ito kasi itong mga aso ni Tatay Dogs, alam nila na delikado, ha? Delikado si Sara sa impeachment niya. So nag-iisip ng ibang Oo, paraan. alam nila. Nagmamadali na maging Oo, Pangulo. alam nila From the na- very beginning, nagmamadali maging Pangulo dahil kapag nabuko o lumabas na itong Oo. mga anomalya ng paghawak ng pera ng Vice Presidente, no, tapos ang kanyang national political career. Oo. So lahat ng remedyo ginagawa. Una, Oo. yung hindi nag-work yung Marcos Bangag eh. Ngayon, Oo. may stage 4 cancer na para may Oo. incapacity. Pagkaupo si Sara Duterte. Yung impeachment, hindi rin... Naku. Kaso hindi sa kanila tawag diyan, hindi sa kanila nagsaside yung swerte. Hindi pumapanig at Oh, tadhana. syempre, protektado ng Diyos yan. Ilang beses ko ba sinasabi? Di ba mga desperado na Diba? nga, kaya yung mga kain suka, tinatanggap nila. Oo. Oo, di ba? Di ba? Doon mga nag-away sa stage yung kain suka, pati yung si Si- Guaps eh.
Si Gonzalo at saka si Tapaksyon. si Tamasio. O, di ba? At tingnan nyo yung itsura ni BBM, o. Yan ba yung may stage 4 colon cancer? Ha? Kung may cancer yan. Wala nga yung mukha, oh. Kung may cancer yan si PBBM, yung asawa niya si First Lady Lisa Marcos, hindi na pupunta ng Cebu yun. Oo, may event na. Nasa Cebu siya ngayon, si First Lady Lisa. Nag-aasikaso ng Oo. ASEAN Summit 2026. Kung may sakit yan na ngayong malala, Mayo na yun. kung may sakit yan na malala, ang agaw buhay, dyan na lang yan sa tabi ng asawa niya. And limited ICT resources. Oh. This Sige. is very important. Tingnan mo nga, because mukha ba with nag-i-spit what sa the elementary? national government Oo, is si doing Sara nga walang sakit is eh. to Puta mo. digitalize Di ba? Si Presidente and Ay, pa. by the way, yung functions father-in-law in ko, terms of the stage contact 4 between colon citizens cancer and yun, government na-detect, at every level wala pa to 2 be months, patay na. as easy as possible. Medyo and to be malupit digital yan eh, if kasi possible. kapag ano, Only at because nangayayat we can yun, do mabilis yung sobrang pagkaya. Si BBM, tumataba pa nga eh. Oh. efficiently. Hindi, We can watch our fake funds news talaga much yan. better Talagang when it is desperado digital. na itong mga unggoy na to And there are para safeguards mapatalsik si in PBBM. At saka kung may stage 4 cancer yan, siya mismo nag-preside ng when it comes ng to normal uplift face-to-face meeting, ng transaction. committee meeting para sa oil crisis. Siya mismo yung nag-preside. Oh. So usually, pag ganyan, mahina yung katawan mo, i-delegate mo yung kay executive At secretary. saka hindi magsisinungaling ang katawan ng tao kung may malalang sakit yan. Hindi yan magsisinungaling. Di ba? No, kaya yun, ibalik natin, no? Kaya dapat talagang purihin natin ito sila Secretary Dave Gomez, no? Dahil yung mga nagpapakalat ng mga deepfakes, nagpapakalat ng mga fake news, no? Ay bibigyan na nila ng ano, Leksyon. Oo. no? Kasi ang bagal din eh, walang nakakasuhan eh, no? Kasi ang tagal na, di ba? Simula pa lang yung ano, natatandaan niyo yung video na nagsasabog daw si Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Di ba? Hanggang ngayon, wala naman nangyari doon, no? Nag-warn ang PNP, ang NBI tungkol dyan, pero wala naman atang kinasuhan. Wala na Pero sa sample ngayon, eh. mukhang uma-action talaga si PCO Secretary Dave Gomez. Siya mismo nagpapail ng kaso. Oo. At may warning na sila, no? Si Yusek Claire Castro, sinabi rin kanina, no? Nagkakalap na sila ng ebidensya ngayon at by next week, papailan na ng kaso yung mga tao. May dapat din i-call out eh. Ah. Si Robin Padilla. Si Robin Padilla, siya yun eh, Committee Public Information sa Senado. Oh. Anong ginagawa ni Robin para mag-imbestiga? Hindi niya alam Diba? yan. Hindi niya alam yan. Mass media, Committee Mass Media siya yan eh. Hindi niya alam yan. Hindi niya, ako husgahan ko na hindi niya alam yan. Yun nga eh, bakit ayaw niya kumilos? Eh, sa bagay, kasi mga Coffee. kapatid na nagpapakain. Oo Obvious naman. naman, Oo naman. Obvious naman na hindi common nasa media ka o nasa nasa entertainment o showbiz or whatever o nasa communications sa industry ka Oo. ay magiging magaling Maalam ka ka. na o maalam ka na sa mga bagay tungkol diyan, no? Dahil may mga matters, no, sa communication, sa mass media, everything na medyo technical, medyo kailangan mo ng pinag-aralan, ng mataas na pinag-aralan para maging alam mo yung nitty-gritty ng tungkol sa issue. Oh. Kung artista ka, walang pagmamaliit sa mga artista, pero limitado lang din naman yung ano nila, di ba? Correct. Capacity Hindi nila. sila trained sa mga ganyan. Mm. So, kaya ayaw silang mag-hearing. kaalaman para sa ganyan. Ayaw mag-hearing. Ayaw. Sige, panoorin po natin. Maganda to. Panoorin natin po Gomez. yung interview ni Secretary Dave Gomez ng PCO sa kanyang pagtungo po sa Department of Justice para kasuhan itong nagpapakalat ng fake news. Under the Cybercrime Prevention Act. These fake news posts were flagged by our TCO Anti-Fake News Desk, which we set up following the launch of our Oplan Contra Fake News last month. We are submitting to the DOJ the results of our initial investigation so that they can conduct a more thorough probe, identify the culprits, and file proper charges in court. Again, we remind users of social media platforms that the government will exercise zero tolerance for those who maliciously and deliberately spread utter falsehoods and fabricated contents. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. We are intensifying monitoring of social media and information ecosystems to detect and counter deliberate disinformation campaigns. Our ultimate obligation is to safeguard the stability of energy supply, protect consumers, and uphold the public's right to true and accurate information. Maraming Very salamat. strong, no? Very strong yung statement ni Secretary Dave Gomez ng PCO.
I-remind lang natin ha, yung mga nakikinig sa atin, BBM supporters, lalo na po yung mga dilis na medyo limitado po yung kaalaman. Sa pagpapakalat po ng fake news, meron po kayong pananagutan dyan. Ito po ay paglabag sa batas. Basahin natin ha. Ito po yung inyong mga pananagutan na posibleng harapin sa korte. Cyber libel, paglabag po yan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 o yung Republic Act number 10175. Unlawful use of means of publication sa ilalim po ng Revised Penal Code, Article 154. Ang mga napatunayan po nagpapakalat ng maling balita na nakasira sa kaayusan ng publiko ay maaari magmulta ng 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos o makulong o yung tinatawag nating aresto mayor. Diba? Ang laking halaga po yan. Zero tolerance policy po. Nagbabala po ang PCO na may zero tolerance ang pamahalaan laban sa mga nagpapakalat po ng disinformation, lalo na nakakaalarma po ito sa taong bayan. Kasalukuyan po ang kalagayan ng Pangulo. Kinumpirma po ng palasyo na ang Pangulo ay well and active sa mga nagpapakalat na may stage 4 cancer ang presidente. Malinaw na po yan. At patuloy po na gumaganap ang ating presidente sa kanyang mga tungkulin gaya po ng pagdalo sa mga oath-taking ceremonies at sa cabinet meetings. Yan po yung paglilinaw ng Pag-inspect PCO. ng mga activities Correct. ng mga iba't ibang departamento. Correct. Yan. Next yan. Okay, pag-usapan naman natin, no? Di, mamaya. Mamaya, Tapusin to. pagkatapos ng yung comments, sandali lang ha. Mabilis lang to. Gusto ko mag-comment kayo no? Yung Sige, tungkol ba sa ni-report ng Billionaire News? Etong si Sara Duterte daw ay may 1 billion insertion yung 2020. Wow! Na naman! 2020. 2020. Doon siya ay mayor ng Davao City. Wow! Ang nakakapagtataka dito, no? Bakit mayor, no? Binibigyan ng karapatan mag-insert sa budget. Alam mo kung bakit? Yun ang pinaka-anomalya dito. Sinagot na natin kanina kasi presidente yung tatay niya. Sa bagay. So, Kasi pulo nga, naka 51 billion. In 3 years. Isang distrito lang yun. In 3 years. Isang distrito lang. Isang distrito pero lang yun. nung nag-uumpisa si Digong, sabi ni Digong, hindi ko inuuna ang Davao. Oh. Pero para may comparison lang tayo, no? Yung ibang mga distrito, 500 million lang sa Ang isang mga taon. budget. Pinakamaganda na yun. Isipin mo ha, ano ba yan? Kumbaga namamalimos ka pa para bigyan ng 500 Hirap na million. hirap ka na nun. Samantalang yung Davao kay Pulong, 51 billion pesos in 3 years. Average At tanong, of 14 billion per annum. O, ang tanong ha, kayo mga taga Davao City ha, lalo na doon sa distrito ni Pulong ha, may 51 billion palang insertion yung congressman nyo dyan nung panahon ng tatay niya. Budget. Actually, Iba yung hindi insertion. siya. Sorry, Budget na yun, budget budget. Bukod pa sa insertion. Oo. Noong 2020, may insertion siya na 780 million plus. Iba pa yun. Sa Iba pa 51, oh. Yan ha, may 51 billion at saka may 700 million na Iba pa yung confidential pa. insertion ha. Pero bakit binabaha pa rin kayo dyan? Hindi. Ang tanong, Diba? palerista, nakatanggap ba kayo o nakakita ba kayo ng listahan ng mga proyekto Correct. ng 51 billion worth of Kung projects binabaha, na yan? wala nga proyekto yan, malamang kung binabaha pa rin. So, siguro, dahil alam na ni Digong that time, may Kung corruption sa meron 51 DPWH. billion sa isang distrito, napakaganda na ng distrito. Oo, mala Wala nang Singapore na. baha. Mala Singapore na yan. Mala Ilocos Norte na yan. Tama. Tingnan nyo, may nabalita ba kayo sa Ilocos Norte? Binaha. Ikaw. Ako wala pa. Oh. Wala Hindi, pa. nagkaroon ng baha sa lawag. Pero hindi gaya sa Davao na kada ulan na lang baha. Hindi. Di ba? Talaga matinding ulan yun. Pero yung nakita nating flood control nung nakaraan, yung na-picture namin, grabe laki, sa gilid ng SM. Parang kasi laki ng EDSA yung flood control. Yun yung magtatanggal ng baha daw dyan sa lawag. At si Sandro Marcos na nagpagawa nun. Okay. Mas mura, di ba? Yan yung sinasabi mas mura, di ba? Oo. Flood control siya, tapos daanan sa itaas ng mga sasakyan. Parang double purpose. Eh, sa Davao Parang City, yung sa Tacloban. Kad- Yung na lang sa sa Tacloban. Davao yun, City, yun. kada ulan na lang may baha. di ba? Tapos lagi pang balita sa drugs, di ba? Hindi. Multi-purpose. Siguro kaya si Digong, nalaman niya na matindi yung corruption dyan sa flood control projects Oo. Hindi niya binulgar kasi tatamaan si Pulong. Tatamaan si Pero anak binanggit niya yan. Si Sara Duterte. Binanggit Kaya niya niya yan. pinaimbestigahan. Binanggit niya yan. Okay. Ang siste nga dito, itong 1 billion insertion, bagong report lang to. Hindi pa kasama sa impeachment. Baka paninira lang yan, Yam. Hindi. Baka kasuhan yung bilyonaryo Ay, yan. hindi. Kaya nga di ba kasuhan eh. Dokumentado. Kumbaga, kung mapapanood mo yung news ng bilyonaryo, no? Meron silang ebidensya. Oo. May audit trail. Meron sa mga dokumento, may listahan talaga. Kaya, yun nga, hamon natin sa mga Duterte, no? Kay VP Sara Duterte, kay Pulong Duterte, kay Harry Roque, na meron ding insertion. Spokesperson, may insertion. Hindi naman siya taga-DPWH, di ba? No?
pabulaanan nila yung istorya ng Billionaire Di News. ganun na lang, BP Sara, kung hindi totoo may insertion ka na 1 billion na BP Sara, kasuhan mo kaagad yung bilyonaryo kung totoo, Oo, sinisiraan pakulong ka yan. lang. Kasi paninira talaga to, matindi paninira kung paninira to ha. Oo, O totoo. kasuhan mo BP Sara kung talagang naninira lang sa'yo ang At ang bilyonaryo. masakit dyan, nakita ko doon sa insertion, hindi lang parang sa Davao City. Para sa Davao del Sur, wala na siyang jurisdiction dyan. Kaya nga. Nako, Diba? yun nga, Ibig yun sabihin, nga. ginagamit siya ng kanyang mga kapitbahay na city para gamitin yung influence, madagdagan ng budget. Oh. Napaka-unfair Ibig yan. sabihin, ito ay fresh na fresh. Fresh na fresh. At Oo. hindi totoong millions lang ang pinag-uusapan, no? Billions. Sa mga questionable transaction Ah. no ng mga Duterte, no? Billions po, no? Ang nakakapagtaka pa dyan yung isang congressman na talagang pabidang pabogi, si Libiste. Hindi niya Bakit binanggit hindi yan. niya binanggit yung 1 billion insertion Nasa Cabral ni Files. Sara? correct. And sabi niya, meron akong hawak na Cabral files. Bakit hindi mo binanggit na may insertion pala si BP Sara na 1 billion? Puro sila Romualdez Anti-corruption ka. Kung totoo pero kung nagpapapogi ka lang, hindi ka pogi, wala. Ayun, kung Diba? patulad ka Wala. lang nung isang mayor sa Norte na puro ang pinupuna lang yung mga Vice Mayor. yung mga hindi, yung mayor ng isang sa Norte, meron diyan na pabida lagi. Ah. Di ba? Yung mahilig magpa-press con din, magpa-interview. Si Na- Chavit? Norte, Baguio. Si Magalong. Di ba? Ang palagi niyang pinupuntirya, puro kaalyado lang ni PBBM. Ah. Bakit yung mga kaalyado ni Digong hindi niya pinupuna? correct. Bakit Alam mo lang- na. Yung Alam rat na. netting. Oo. Magkano yung budget na ginastos dyan? 31, mahigit 30 billion. Oo. Di ba? Pero wala siyang binabanggit nun. Ang problema dyan kay Magalong yung selective justice. Oo, Basta oo, kakampi totoo. lang nila. Tinan mo, sinabi niya, may 64 o 67 na contractor, Oo. pero ni isa hindi niya pinangalanan. Oo. Takot siya, baka habulin siya. Oo. Alam mo naman kasi si Magalong, pag sinabing Magalong, automatic agad yan. Hanggang forma lang yan, walang ibubuga sa totoong buhay. Kaya hindi niya sinisilip yung mga kaalyado ni Digong. Yung sa Rockdete nga, nasa sakupan na ng Baguio, di ba? Wala. Ano nangyari ron? May balita na ba kayo? Well, siguro Diba? ano lang talaga no? Oo. Gusto lang talaga magpapogi dahil Gusto rin mag-senador. Maging senador. Oo. Di ba? Ganyan Gusto- naman. Gusto mag-senador. Parang si Libiste. Di ba? Panay Kasi kung papogi. talagang ikaw ay isang patriot, ikaw ay talagang nagmamahal sa bayan at taong bayan, di ba? At meron ka namang ebidensya sa lahat ng mga sinasabi mo. Ikaw na mismo mag-file ng kaso. Oo. Di ba? Correct. May resources ka naman, kaya mo naman. Oo. Correct. Oo. Para kung ano yung sinasabi mo, i-match mo ng aksyon. Hindi, ang habol kasi ng mga taong ito, media mileage Totoo. Kailangan sumikat kailangan maging popular para pagdating ng eleksyon, may recall. Hindi to katulad Although magkasama sila sa Mayors for Good Governance na hindi naman ako naniniwala. Ako rin, Ay, never. hindi ako naniniwala dyan. Good governance si Magalong? Wala yan. Good governance. At least, may isa dyan na maayos. Si Si Vico. Vico Soto, no? Di ba, nag-aano siya dito kay Sara Diskaya, sa mag-asawa, no? Binabanatan niya yan dahil binanatan siya nung eleksyon. Pero siya nagsamba ng kaso. Correct. Di ba? I-match niya yung salita niya sa action niya. Ay, sa Magalong. Ay, wala. Puro salita. Oo, puro salita. Puro salita. Walang action. Sabi ko nga, walang ibubuga sa totoong buhay yan si Magalong. Pagaling lang yan sa mga kaalyado ni PBBM. Pero sa kaalyado ng Duterte, tahimik. Dead ba lang? Dead ma. Okay, basa comment. Basta Sige. tayo comments. Flash tayo ng comments. Yan, si Mayet Mirabil Manalo, yan. Yang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ni PBBM ang maituturing na cancer. Cancer sila sa lipunan dahil hindi na mga nakakatulong, nagiging pampagulo pa. The more na ginagawa nyo ng masamang kwento si PBBM, the more siya pinoprotektahan ng Diyos. God bless. Ayun, tama, ang ganda ng comment. Oo, correct. Next pa, Alex. Ayan, si Lanood. Nanay mo na naman to Si Nanay Lanor Ranay. Puro lang paninira ang ginagawa ng mga DDS. Kung ano-ano na lang ang ipinapakalat na fake news tungkol kay PBBM, hindi kasi umuubra yung mga ginagawa nila mga paninira. Kaya ngayon, matinding sakit na naman ang ipinapakalat po nila. Sana yung mga tao, wag basta-basta maniniwala sa mga fake news. Kasi ang mahal na Pangulo ay dedicated na nagtatrabaho para bago matapos ang kanyang termino, maiangat lang ang Pilipinas kaysa sa dating kalagayan nito. Marcos forever. Ito meron sinabi itong viewer natin, si Miss Rachel Lucas, mukhang nakakaalam siya tungkol sa bagay about health, no?
There's no such thing as cancer. It's about inflammation of your system that causes your body and immune system to deteriorate. And of course, curable by choosing the right organic treatment, living a healthy lifestyle. PBBM is being looked after well because his body and mind are not tainted with cancer, but rather a positive, healthy mind. Oh, correct. Oh. Correct. At Rachel knowing, Lucas. knowing the president, di ba, napaka-health conscious niyan eh. Oo, totoo. Diba? At isa na lang yung kidney niya, pero tira mo pa naman, healthy. Oy, meron din na naman nakapag-aaral na nanonood. Si Nard Said. Mga bugok. Alright, tinan mo na naman. Grade 3. Troll na naman yan. Lex, i-flash mo nga ito si Nard Said. Tinan mo, mukha na naman ni Sarah. Ito, PBBM Loyalist Forever from Davao City, si Esperita Silmonit. Oy, grabe. Salamat Silmonit. po, ma'am. Lilio Sorio, shout out idol, watching from Amarillo, dyan po sa Texas. Happy viewing po sa inyo. Yeah, Etong Marcos Loyals, kaibigan natin, si Conversion sa Longkong. Puro abnormal ang mga naninira kay PBBM. Correct. Ma'am Plateki, nanonood sa atin. Shout out po sa inyo. Yan, si Rogelio Bais, hulihin na agad ang mga yan na nagpapakalat ng fake news. Nililigaw ang pag-iisip at paniniwala ng mga tao. Tama. Ito si Charming Rosal. Kaya takot ang mga Duterte kay Sentry, Senator Trillanes, dahil may resibo si Senator Trillanes. Ay, tama. Magaling yan. Sige, move on tayo sa ating next topic. Ito, good news muna tayo ha. Mag-e-expand po ng kanilang investment itong Mitsubishi. Alam niyo yan, yung manufacturer po ng sasakyan. Japanese company po yan at mag-e-expand po sila ng kanilang operation dito sa Pilipinas dahil finally, magkakaroon na po tayo ng manufacturing ng electric vehicle. And eventually, tinitingnan natin na baka mag-export na tayo ng electric vehicle dahil sa kanilang planta na itatayo dyan sa Laguna, dyan po sa Santa Rosa. Patunay lang po ito na nagtitiwala sila sa gobyerno ni PBBM. At malaking bagay din dito ng kanilang pagpapalawak ng investment, ito pong pagbibigay ng incentives. Hindi lang po sa producer ng electric vehicle, kundi sa mga consumers o bibili po nitong mga electric vehicle. Oh. Isa lang yan sa Kumbaga ito yung isa sa good news ng pag-iikot ng ating presidente sa iba't ibang bansa para makakalat ng mga foreign investors na i-expand. Kasi may existing company na dito sa Pilipinas, i-expand lang nila yung kanilang operation. Dahil saka nag-issue na executive order ang Pangulo. Binigyan ng mga incentives talaga yung mga e-vehicle manufacturers. Ilan sa mga incentives dyan, yung End users pala, tama ka. users and producers, yung tax, baka pwede natin i-reduce, di ba? O kaya yung pagkuha ng mga permits, i-expedite natin yung processes Yung o i-reduce. green lane nila. Sa consumers naman, ang ganda ng mga incentives sa pinag-uusapan dyan kapag uutangin mo yung electric vehicle, walang interest. Di ba? Kung 2 million yan, kung iutangin mo sa bangko yan, aabot yan ng 4 million, di ba? 2 million lang. So ikaw, may inganyo ka na bumili ng sasakyan. Mitsubishi yan. Mitsubishi. Calibre. Ibig sabihin, di kalibreng sasakyan. Japanese yan Japanese car. So, ibig sabihin, meron palang pumapasok na investment dito isa sa lang yan. Pilipinas. Isa lang yan sa napakaraming investment. So yan, hindi na naman pinagtuunan ng pansin ng mga dealers yan. Hindi, syempre good news Oo, yan hindi nila pinag-aksayan ng panahon niya kasi masakit sa mata nila yung mga ganyan. Yung mga achievement ni PBBM ng mga additional investment sa atin. Ayan, Mga hapon ba yan? Hapon yan. Mga Japanese yan. Local partners sa Mitsubishi saka Japanese officials na Holy Week Mitsubishi. ba nangyari yan? Holy Week? Nung isang araw pa yan Monday ata yan. Monday. Oo. Oh. So ibig sabihin, isa na naman sa Yan ba yung may sakit? Yan ba? Tingnan nyo nga. Ang layo sa itsura ni Tatay Dogs. Yan ba? Yan May Lunes lang yan ha. Lunes ha. Yan yung CEO ng Mitsubishi Motors Corporation, si Takao Kato. Nag-courtesy call po siya sa Malacanang para makausap po yung ating presidente. Isa sa pinakamalaking company sa Japan. Alam mo, yung Mitsubishi, yung Mitsubishi, mayamang kumpanya yan sa Japan, ha? Kung tingin nila kay PBBM weak leader, hindi yan mag-invest. Correct. Diba? At kung sa tingin nila yung economic reforms, hindi magiging effective sa expansion ng kanilang business, hindi sila magpapasok ng pera. Oo naman. Kasi Ibig sabihin, mga negosyante yan, hindi papalugi ang mga yan. May mga bottom line, kung hindi sila kikita, hindi sila papasok sa correct. Pilipinas. Kasi mag-feasibility studies mo na yan, baka magpapasok ng billions of pesos. At ang maganda dito, tinitingnan na baka tayo na yung mag-export ng mga hybrid vehicles sa rehiyon. ASEAN, halimbawa. Kasi dito sa atin yung planta. Napakaganda nun. Diba? Napakaganda nun. Kung mag-export tayo, ibig sabihin yan, ang daming trabaho. Maraming mabibigyan ng mga dealers sa trabaho niyan. Correct. Bababawasan yung trolls. Diba? Oo.
O yan ha. Ibig sabihin, kung ang Tesla nagtayo ng manufacturing plant sa China, eto Mitsubishi magtatayo ng manufacturing plant for e-vehicles dito naman sa Pilipinas. Oo. Hindi lang para sa consumption ng Pilipinas, kundi sa mga kalapit nating ASEAN bansa, or Asia. ASEAN Oo. o sa rehiyon. So layunin ng pamumuhunan na inaasahang makatulong ang hakbang na ito sa paglikha ng trabaho, pagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa automotive sector. Yan, energy security, pagbabawas na pagdepende ng bansa sa imported na langis sa pamamagitan ng paggamit na mas matipid na hybrid technology. Oy, maganda po yan. Sa totoo lang, maganda yung yung e-vehicle ngayon. Ako gustuin ko man yan, hindi pa pwede. Kasi wala pang bagong parkingan. Naks. Oo, kasi na yun, required na yun, parkingan. Puno na ata yung ano mo pre, puno na ata yung garahe mo eh. Eh di, wala nga akong garahe, kalsada lang eh. Gas-gasan lang yan. No? Oo. Pero tama e-vehicles, no? Kasi para rin to sa ano natin eh, sa environment eh. Di ba? Makakatipid ka na kasi Yes. hybrid yan. Oo. Bagamat kumukonsumo ng crudo yung pag-produce ng kuryente, mas reduced no, yung consumption. At maganda sa kalikasan. So, Yan na papunta na tayo dyan. Yan na yung bilihin mo, Joe. Paretirin mo na yung motor mo. Yan Wala na, pa tayong budget eh. yan na yung bilihin mo. Wala pa tayong budget pag tumama tayo sa loto. Ay, Sige, move on tayo sa ating next topic, no? Ginagawa na po ngayon itong round 2 ng fuel subsidy sa iba't ibang rehiyon po. Katunayan po, nasa Cabanatuan po kanina si Secretary Gatchalian para saksiyan po yung pamamahagi ng tulong sa atin pong mga driver at iba pa pong mga sektor. Narito po yung mga detalye ng kasalukuyang rollout po ng fuel subsidy sa ilalim po ng Marcos administration ngayong April 2026. Naku, maganda po ito. Kanina na napapanood natin mga tricycle drivers, ibinawagayway nila yung 5,000 pesos. Malaking bagay na meron yan. pa. Napanood, Ibig sabihin, continuous talaga araw-araw. Tuloy-tuloy. meron pa ako napanood si Manong Toda, tricycle driver, halos maluwa-luha. Kasi napakalaking tulong sa kanila nung binigay ngayon ng DSWD, ng gobyerno sa kanila. 5,000 ba yun? 5,000. Napakalaking tulong daw sa kanila yun dahil kahit pa paano may pangkain na raw yung pamilya niya. Kasi alam mo naman, tricycle driver, magkano lang kita niyan? Siguro, pinakasagad na dyan, 500, 300. Kasi Depende, malapit lang naman yan. Malapit lang naman biyahe niyan. Ngayon kasi Diba? na medyo mataas, ang naiuwi nila 300. Kung may ilan anak ka, 3 anak, 4 na anak, kulang na kulang yun, nangungupahan ka pa. At believe ka rin dito sa pamimigay ng DSWD ng mga ayuda ha. Wala ka makikita mga buhayang paepal-epal. Takot sila eh. Takot silang makakasuhan at mapahiya. Diba? Hindi gaya dati. Kapag may mga ganyang bigayan ng ayuda, nako! Si Number Mayor, si Congressman, lahat ng kagawad, lahat ng kapitan, di ba? Naka-epal. Tama yung ginawa. No? O, Maganda yung ginawa. ngayon, wala. Si Secretary Gatchalian yung nandiyan dyan. Napanood ko yung isang interview Ang ni Sir, nakakatawa, bakit to si BBM nandyan, walang politiko? Ba naman yun? Presidente yun eh. At saka si PBM, hindi natatakbo yan. Proyekto niya yun eh. Oo, hindi natatakbo yan. Alam ka naman, tumakbo pa ang congressman yan. Utak ano talaga, no? Di ba? Utak Utak dilis. dilis. Oo. in fairness kay DSWD Secretary Gatchalian, no, napanood ko siya kasi sa kanyang interview, may mga nagrereklamo ng mga TNBS drivers na wala sa yung listahan, wala yung mga pangalan nila. Ang assurance sa kanya ni Secretary, lahat bigyan natin lahat. Oo. At ang may kasalanan pa, ba, Grab o InDrive, nagpasa ng mga listahan ng kulang-kulang. Sila ang may Yung Sila may kasalanan. Yung kumpanya. Kasi ang sabi ni Secretary Gatchalian, utos sa kanya ng presidente, lahat bigyan ninyo. Oo, totoo. Di ba? Walang, Napakagandang ano, assurance. Ibig mo sabihin, ka-copy kahit dilis? Pwede. Pwede, kahit bash na ng presidente, pwede. No, karapatan naman nila yun. Sige, wala karapatan naman nila yun. pinipili ang malasakit ni PBB. Wala pinipili, mapa-BBM na loyalista ka mang matatalino, DDS na aso-aso ni Tatay Dogs. Wala pinipili yan. Basta nangailangan ka ng tulong, hanggat si PBBM ang presidente, makakarating sa yung tulong kasi hindi niya ninanakaw yan. Pero, Ibig sabihin, as of now, naka 1 billion na pala. 1 billion na. Ang nire-release ang gobyerno. Ang naipamahagi po sa mga beneficiary sa buong bansa po nitong April 8, 2026. Kasi iba-ibang lugar eh. Iba-ibang lugar yan eh. Simultaneous yung distribution eh, no? Pwede mo ba sabihin kung magkano bawat O sige. Mark yung isa pa. Yung magkano yung yan. Para po sa mga bus unit, alam nyo na yan. Diyan sa PTEX, nagkaroon ng event dyan, 10,000 pesos po yan. Para po sa mga modern at traditional jeepney operators, UV Express at taxi, 5,000 pesos po.
para po sa mga TNVS drivers, pati na rin po sa mga jeepney drivers na hiwalay po sa operator, ha, 1,500 po yan. At cash relief po na 5,000 pesos, karagdagang tulong mula po yan sa DSWD para sa mga kwalipikadong PUV drivers sa pamamagitan po ng assistance to individuals in crisis situation, na yung tinatawag po nating AICS. So malaking bagay na po yan. Umabot na sa 1 billion po yung naipamahagi po ng ating gobyerno sa buong bansa. Napakagaling, Iba't ibang lugar. napakagaling. Oh, yan Ang mga magsasaka, banggitin rin natin, ang mga magsasaka nakatanggap po ng 5,000 pesos bawat isa. Ang mga mangingisda, 3,000 pesos naman po bawat isa. Ang Presidential Assistance po may nakalaan na din pong malaking pondo, 10 billion po yan sa ilalim po ng Presidential Assistance to Farmers and Fishermen, kung saan makakatanggap po ng 3 hanggang 5,000 ang mahigit 4 na milyong beneficiaries. Sana Dami, naman, no? sana naman, sa dami-daming binibigyan ng mga assistance ng gobyerno, sana naman mapansin din yung mga vlogger na tayo. Huwag mo na isama yung sarili mo dyan. Makarami mong pera. Ayan nga, paano? Pag-reels ba yan? Pag-reels? Mga Alex, dilis, para tumigil sa Ayan, bashing. tingnan no? mo si tatay. Oh. Oo, Tingnan mo sige. namang ngiti ni tatay na yan. Hindi mo ba ano yan? Oh, pati si kuya. Oh. Wait lang, Diba? wait lang. Hindi pa naka-flash eh. Ipakita natin yung... Ay, di pa ba nakikita? Hindi pa, Pakita hindi mo pa. nga, Alex, yung mga picture na yan. Tingnan nyo ha, mapapakita kami ng mga Ako para larawan sa sa akin, inyo ha. ka-copy palerista, hindi masyadong ganun ka laki yung 5,000, 3,000. Ah. Pero yung feeling ba na yung gobyerno ay nagmamalasakit sa'yo, no? Na pinipilit ka mabigyan ng kahit konting tulong, no? Yun ang malaking bagay para sa taong bayan. Kasi yung mga matatandang yan, sigurado ako, dahil ako na 57 years old, no? Wala akong nakitang ganyan nung kami ay bata, Mm. no? Pero ngayon halos binibigay ng gobyerno lahat ng pwedeng ibigay sa mga mamamayan. At ang maganda dyan ha, 5,000 is 5,000. Walang kaltas yan ha. Oh, Hindi kasi- gaya ng COVID. Oh. Uso yung tadtaran. Tara. Oh, ang dami kasi. Yung 8,000, alam mo ba, yung 8,000 nagiging 3, 4, 5, 6,000. Ano yan? Social amelioration program. Oo, di ba? Sinasabi nila hinahati daw. Oo eh. Pero hindi naman totoo. Ang masama pa doon, yung pabida nung dating DILG USEC, hindi ko na sasabihin dahil namatay na. Nung pabida, halos araw-araw, basta merong nangurap dyan Sino sa yan? pera ng... ha? Sino yan? Martin. Oo. Yun, di ba? Basta magsumbong kayo sa aking opisina kapag meron tayong nakitang nagbubulsa na pera ng taong bayan, no? Kakasuhan namin, papakulong namin yan. Ilan na kulong? Wala. Yan ang problema, di ba? Sa dami ng ayuda na nilabas, trillion, no, sa daming binulsa ng mga politiko from barangay level up, no? Wala Alam mo- ka man lang nakitang nakulong. Alam mo yung lagi ko nga sinasabi na kinainis sa akin ng mga dilis. Teka muna, bago mo ituloy yan. Ang masama pa doon, ang malungkot pati, no, yung mga taong bayan na nakatanggap lang ng 4,000, 5,000, ayaw magreklamo. Kasi baka pag-initan ng barangay, baka pag-initan ng mayor. Yun ang yun ang nakakaawa masaklap. ron. Yun ang mas- Kaya pala, merong kapitan na kapag patayo ng third floor, may grocery pa sa ilalim. Wow. Hmm. Sana Diba? all kapitan. Kasi kung 4,000 kada isa eh, kung 1,000 yun, napakaraming O pera. kaya nga, ha? Asan? Ayan, Basa. actually, sige, Copy. full screen mo, Maliit. Alex. Basa. Sige, basahin natin ito. Yung nakikita nyo sa screen, yan po si Tatay, isa po yan sa mga beneficiaries, no, ng cash relief assistance para po sa mga tricycle driver. So, medyo maliit lang, wait lang ha. Basahin natin sa ano, yan mismo Sa ano. TV, sa screen. Ayan. Ay, hindi ko mababasa. Ito sir. Napakaliit. Ito na. Ayan, ang sinasabi po niya, si Mang Rolito Marquez ito ha, ng General Santos City. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at bigas, lalo kaming nahirapan mula sa dating kita na 500 pesos, naging 300 pesos na lamang po at nababawasan pa dahil sa gastos sa gasolina. Kaya lubos ang aking pasasalamat sa DSWD Region 12 at sa ating Pangulo. Isa ako sa mga nabigyan ng tulong at tunay na naalala rin kami ng pamahalaan sa kabila ng Yun yung aming sinasabi ko, kalagayan. no? Malaking ginawa ito lalo na sa akin at sa may 5 anak. Di ba? Oh, yun sinasabi ko. Ito yung tao na, ito yung Pilipino na tao. Oo. Tao makiharap, tao makisalamuha, tao kung mag-react sa mga ginagawa ng ating gobyerno.
Dahil kahit maliit, yung naibigay sa kanila, marunong mag-appreciate, Nakaka-appreciate, no? marunong yung ano ba, magpasalamat sa blessing na natanggap na. Hindi ingrata. Hindi katulad ng mga iba dyan na nakatanggap na, no, parang ibabato pa sa yung mukha. No? Oh. Sa mukha mo yung pera, sabihin, kulang. May naman ako, jeepney driver, sabi niya, kulang yung 5,000, dapat 30,000 kami a month. No. Meron ganun? DDS Dapat yun. daw 30,000 a month. Saan ka kukuha ng 30,000 a month? Grabe, no? Yung hindi makaintindi, hindi Sabi ni makaunawa. Tokhang TV, mga TAN-GA, pera nila yan, hindi yan sa gobyerno, mga ob-ob. Ay, grabe. Ang lupit ang pangalan na ito, ah. Tokhang TV. Tokhang TV. Tapos yung profile picture, napakapangit, ah. Halatang troll. Halatang troll. Halata to si Tokhang TV, ano to eh. Hindi to nag-aral nung mga elementary days niya eh. Malamang, kaya ganyan mag-comment. Ito mo, tumatawa pa eh, no? Tambay lang sa kanto yan, walang hanap buhay yan. No? Malamang, ito yung yung arestuhin ng PNP ngayon sa utos ni John Vic Rimulya, no? Yung mga nakahubad sa kalye, yung pakalat-kalat, no? Yan eh. Yung si Tokhang TV. Spatter. Yan. Malamang, no? Okay, Kaya hindi niya nga yung ilagay yung kanyang profile picture eh. Okay, next tayo sa ating last topic na natin ito, ha. Ang si Pangulong Bongbong Marcos mismo yung nag-preside dito po sa meeting ng Uplift. Ito po tinatawag natin Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Committee, kung saan chairperson po o pinaka-leader ng ating presidente dyan. Ditong April 7, 2016, tinalakay po ni presidente ang ng mga opisyal ang mga konkretong hakbang para maibsan po ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Pagsuspende halimbawa o pagbaba ng fuel excise tax, marami po ang naghihintay dito, no? Sinuri po ng komite yung recommendation ng DBCC o yung Development Budget Coordination Committee para po sa posibleng pagbabawas o tuluyang pagsuspende po ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Target din po ang pagkakaroon ng rollback. Kung maaprubahan po itong full excise tax slash, inaasahang bababa po. Good news po ito, take note ninyo. 6 pesos po bawat litro ng diesel. Para po sa gasolina, LPG at iba pa hanggang 10 piso po bawat litro yung mababawas sa presyo. Paalala lang po ang rollback na ito ay ilalapat lamang sa mga papasok na fuel shipments, hindi sa kasalukuyang inventaryo. Yung amount na yan, yung assumption, 100% tanggalin mo yung excise tax. Pero kung reduce lang, bababa, posibleng bumaba pa. So ito, tatanggalin talaga. Kung 100% implement yung pagtanggal ng excise tax. Gano'n, malaking tulong na yan. 6 pesos, Hindi, sa unleaded, 10 pesos sa gasolina. sa gasolina, 10 pesos. Naku, napakalaking tulong na ngayon. Napakalaking tulong kasi ngayon, ramdam mo talaga eh. Pag nagpapagasolina ka, yung 1,000 mo dati, parang 500 na lang ngayon eh. Sa totoo lang. Diba? Talagang napakalak. Sa diesel nga, kada pa-full tank ko, 5,000 Hindi, plus mas mahal yung diesel ngayon sa ano eh. Kaya no? nga. Kahapon, magkano ba yung diesel ko kahapon? Almost 139 ata. Medyo ano ka rin, aaray ka rin, pero wala ka nang magagawa. Ay, hindi. Nagpa-full tank pala ako bago na-increase. So, nagpa-full tank ako sa Petron, 129 pesos per liter. Ngayon, diesel ba daw ito, sir? Diesel, Nag-increase na yun. Oh, hindi pa. Ngayon, 140 Kahapon something na. nag-increase eh. So, Monday night ako nagpagas eh. So, kahapon nag-increase. Okay, kaya nga ako ngayon, motor-motor na lang eh. Pero ano, on a positive note, no? Good thing na may ceasefire ang Iran at ang Estados Yes. Unidos, no? Palagay ko naman tuloy-tuloy na yan. Kasi unang-una, wala nang choice ang Iran. Wala na silang alam mo, Navy, pre, wala na silang air. Hindi, Kung alam mo, na lang eh. kaya sila napilitan, kaysa maubos yung tulay nila. Maubos yung tulay. Kasi Hindi lang yun. Kapag binomba yung kanilang mga oil fields, yung kanilang mga processing ng plants ng langis, no? Wala na silang kikitain, lalo silang maghihirap. Tapos wala pa silang Navy, wala silang Air Force, wala silang mga bridges. So paano pa sila mabubuhay? Naging human shield na ngayon mga tao eh. So dapat lang talagang umagri sila sa isang ceasefire. Pero malaking bagay ito, at least itong 2 weeks. Kasi yung 2 weeks na ceasefire na yan, para ipa-finalize pa eh. Sana ma-finalize, di ba? Kasi damay ang buong mundo eh. Lalo na ang Pilipinas, umaray talaga tayo dyan sa epekto ng gera. Lahat naman. Lahat naman DDS lang ang hindi umaaray dyan. Tuwa-tuwa pa maunggoy eh. Basta wala nang mga kotse mga yan. Mga bisikleta lang yan. Pinagbabawal nila ni BP Sara ang bisikleta. Daw kayo magbisikleta dahil malakas ang konsumo ng enerhiya. Hindi, sa totoo, parang wala pa ako nakita DDS na parang nakakaangat-angat sa buhay. Grabe ka naman. DDS meron, D-list wala. Well, galit na naman yung mga yun. Wait, teka muna.
naalala ko ha, viral yung speech ni VP Sara sa mga graduating students, elementary students. Ha? Oo, grabe. Meron siyang 4 na Lesson. bilid. Ayan. Yung 4 Bs, no? Yung 4 Bs niya. Sige, bigyan natin yung 4 Bs. Ano Sige. yung 4 Bs? Ano natanda ko dyan eh? Be kind. 4 Bs versus reality. Be humble. Yan. Yung mga contradiction. Sige, isa-isa natin. Okay. Be humble. Maging mapagpakumbaba. Humble ba siya? Humble ba siya? Hindi. 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 Sige, ano pa? Next. Be kind. O maging mabait. Kind ba siya? Medyo, alam mo kung bakit? Magaling magbigay ng 50,000 per month sa mga tauhan niya. Pero hindi. Wow. Kung kind ka, hindi mo pababataan ang buhay ng presidente. Oo naman. Pero ang binibigyan niya lang yung mga loyal sa kanya. Kung kind ka, correct. hindi ka manununtok basta-basta. Na sheriff. At diba? ang question doon, saan ang gagaling yung 50,000 per month? Correct. Next. Be happy. Ah, Ang problema. pwede. Hindi. Ayan, ako. Ako. Yan. Naputol yung internet namin kasi nagkaroon ng problema. So, papaalam na lang kami. Tapos na rin naman ang aming podcast ng 14th episode, season 2 ng Salamat PBBM. Ako po, si Palerista TV. Mga kayaya, mga ka-BBM, follow my new FB page po. Optics by Yayam Dizon. Pakiusap lang po para mas maraming nakakita ng aking mga contents. Ayan, sa mga nagtatanong na nawala yung sound namin, yun, nakat po kami. Pwede yung balikan yung replay, no? Maraming salamat po sa mga sumama. Ako po si Ka-Coffee. Kita-kits next Wednesday. At pasensya na kayo kasi bago yung studio namin, sarili tayo namin sa Hindi, studio. sa nangyayari? Hindi pa kami masyadong hindi kami nakabayad ng PLDT ngayon. Saan na ito ang topic? Hindi, tapos na rin po kami. Tapos na rin po. Talagang nangyayari po itong mga ito pag live, no? Talagang nangyayari So, itong mga yan. technical problems. So magandang gabi po. Maraming salamat. Bye! Ingat kayo! Bumalik lang kami para magpaalam. Kasi mahal namin kayo. Oo. Tama. Sarang heyo.